Good day mga boss, welcome back nga pala dito sa channel ko, ang The Breeders Channel. At magpapasalamat ako sa mga subscribers ko, sa mga viewers ko, tsaka sa mga silent viewers ko. Maraming salamat po. Sana naman po mag-subscribe kayo nang sa ganon manotify kayo lagi sa mga videos na ipapalabas ko. At bago ako magpatuloy mga boss, nais kong humingi sa inyo ng paumanhin. Pasidyahan nyo na po itong breeding pin ko, napakapangit. Backyard lang kasi ako mga boss, limited lang yung production ko at pang personal lang talaga. Ito yung mga selected ko na mga brood hens, highly inbred na ito, gaya ng mga previous video ko. Pinipili ko talaga ito na manatili dito sa breeding yard ko dahil nakitaan ko ito ng potensyal na sa tansa ko na mag-produce sila ng magagaling na manok panabong. At dito may dalawang white pit dito mga boss. Ito yung rounded blood ko. At yung tatlong blue legs, ano yan, hats yan, sarili kong palabas na mga hats mga boss. Tatalakayin ko yan mamaya. Sana tapusin nyo ito hanggang sa dulo itong videos ko. At kung mapapansin nyo, nilagay ko yung feed sa itaas dahil itong breeding pin ko at itong yard ko na to, pag umuulan masyadong mataas yung tubig, nagpuputik sa ilalim. So sinadya ko na ginawan ko ng pagkainan sa itaas, nang sa ganun kahit mataas yung tubig, makakain pa rin sila. At yan, maraming dapuan yan mga boss, nang sa ganun hindi sila mahihirapan. Pangit na pangit talaga. Ang importante lang naman kasi hindi sila makakawala, yun lang naman. At wala din akong magawa kahit pagandahin ko pa ito. Lang din naman, kakaunti lang talaga yung production ko, pang sarili lang kumbaga. At kung mapapansin nyo, itong brood ko na hats, kapatid niya itong tatlo dito ng mga blue legs. Ang history ng hats na ito ay sarili ko na talaga itong palabas. Yung breeding ko noon na nakuha ko nila Sir Nicky Oy Pitching at Mirwan Sogiri, nung kinocross out ko sila at binabalik-balik, may lumalabas na nag-throwback ng hats mga boss. So siguro may hats blood yung yung mga linyada na yun, kaya isa lang na babae na hats, kaya kinikip ko. At saka may tahid din siya. So kung mapapansin nyo dito, halos karamihan may mga tahid yung mga inahin ko, kasi sinisilik ko talaga sila. Maliban na lang dito sa street comb, walang tahid dito. Itong Devil Hats, pinangalanan ko ito na Devil Hats kasi halimaw talaga sila mga boss. Pag pumalo, kung talagang mapipil mo talaga, mapipil ko na talagang diin na diin. Tsaka hindi sila sugod ng sugod, maganda yung timing nila at may angat at nagbi-vertical sila mga boss. Yun yung nagustuhan ko sa kanila. Pag aatakihin sila ng kalaban, mag-vertical sila, tapos mag-iiwan ng maraming palo. So
kahit hindi ko pa ito nasubukan sa pit mga boss, yun nga, malakas yung pakiramdam ko na talagang mahirapan talaga ang kalaban dito. Kaya pinaparami ko muna siya nang sa ganun hindi mawala itong line na to sa akin. Yung papa nito andyan pa sa yard ko. At anak na ito, itong ginawa kong broodcock, tsaka kapatid niya itong tatlong blue legs. So madali ko naman itong matrace dahil tatlo lang din yung dito, white pit. At yung mga blue legs, tatlo. So lahat ng anak ng white pit, white talaga yan mga boss. So madali lang nating masundan kasi dominant yung mga white tsaka yellow. So kahit blue legs yung papa, hats yung papa, itong mga white pit, lahat ng anak nila ay talagang white. Magdidirty lang yan kung halimbawa magdidirty pit lang yan, yun yung mamana lang nila sa ama. At itong mga blue legs, blue talaga yan. So yung mga sisiw nito madali ko lang masundan dahil alam ko na itong mga white legs ko dito, lahat ng anak nito ay white legs din. So hindi ito magdidirty pit yung iba. So napakadali lang sundan mga boss. Subok ko na ito na yung hats na i-cross out natin sa mga yellow legs tsaka white legs, hindi talaga magtapon ng hats na typical na hats na paa. So madali lang mga boss. At hopefully makapag-produce ako ng sisiw for early bird. Today is October 14. So dapat sana may sisiw na tayo at the early of October 20. Nang sa ganun hindi tayo masyadong kumbaga dihado sa edad ng mga for the future na labanan sa istagan sa early bird. So hanggang October 15 to December yung pisaan ng pang early bird. So for me, hanggang November lang talaga katapusan. Pwede pa. Pero pag December 1, wala na. Talagang dihado tayo ng isang buwan mga boss. Napakalaking diferensya na yan sa istagan. So hanggat maaari may sisiw tayo October 20 hanggang October 30. So napakaganda pag may sisiw tayo sa ganyang mga pizza mga boss for early bird edition yan. Sa local naman simula December 15, so pwede pa katapusan ng Disyembre, huwag lang mag January na kasi malayo na din tayo. So lang natin, tansain lang natin na makahabol tayo at makapagpasisiw tayo at October katapusan, and then December katapusan, and then for national January 30, pwede. Yun yung mga pasok sa istagan mga boss, na hindi tayo masyadong dihado sa edad ng mga stags. Hanggang dito na lang po.
I hope may nakuha kayong kunting kaalaman sa sinishare ko mga boss based on my experience. Maraming salamat po sa walang sawang panonood. Sa lahat ng mga videos ko, once again, maraming salamat sa lahat ng mga subscribers ko, sa mga viewers ko, at sa mga silent viewers ko. Sana naman po mag-subscribe kayo nang sa ganun magiging masigasig naman tayong mag-share ng mga kaalaman ko tungkol sa manok panabong. Next video ko mga boss, pagsisikapan ko na may bahagi sa inyo ang napakahalagang aspeto sa mga manok na kumbaga magiging marami yung mga panalo nila nang dahil sa kanilang kaliskis, dahil taglay nila talaga ang dugong mandirigma.